Mga kapuso, mag-ingat at maging alisto po ngayong may masamang panahon. Sa mga sandaling ito, patuloy na tinatawid ng bagyong Maymay ang Northern Luzon, sabi ng Pag-asa. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa southern portion ng Babuyan Islands, buong Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, buong Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, at sa northern at central portions ng Aurora. Asahan sa mga nasabing lugar ang malalakas na ulan na may pabugso-bugsong hangin sa mga susunod na oras. Masamang panahon ang nararanasan sa ilang lugar sa northern at central Luzon matapos maglandfall ang bagyong Maymay sa Ilocos Sur kaninang madaling araw. Sa Baguio City, hindi nadaanan ang Baguio Bawang Road dahil sa bahang dulot ng magdamag at pabugso-bugsong pag-ulan. Humupa na ngayon ang baha at passable na po yan ngayon. May ilang puno at poste rin ang natumba at may mga naputol na linya ng kuryente na nagdudulot ng brownout. Sa La Trinidad, Benguet, gumuho ang lupa sa paanan ng bundok malapit sa Lamtang Elementary School sa Barangay Pugis. Humarang ang mga bato at puno sa bukana ng eskwelahan. Napinsala po niyan ang daanan papasok sa paaralan. Nagsagawa na riyan ng clearing operations. Samantala, may mga bumabagsak pa ring bato at debris sa bahagi ng Camp 2 Cannon Road sa bayan naman ng Tuba. Mahigpit namang binabantayan ang ilang ilog sa Quirino, Ilocos Sur sa gitna ng pananalasa ng bagyong Maymay. Sa Santa Ilocos Sur, inilikas na ang mga nakatira sa coastal area sa barangay Tabucolan. Kaninang madaling araw nang bayuhin ang lugar ng malakas na hangin at ulan. Isinara sa mga motorista ang Tabuan Road sa Bagao, Cagayan matapos gumuho ang isang bahagi nito. Bumigay na kasi ang mga sandbag na pansamantalang inilagay sa dati ng nasirang parte ng tulay. Isinisisi sa malakas na ulan ang pagguho. Mahigit 60 pamilya na sa Ilocos Sur ang inilikas dahil sa pananalasa ng bagyong Maymay. At live mula sa Santa Catalina, may ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Connie, sa mga oras nga na ito ay ramdam pa rin ang epekto ng bagyong Maymay sa probinsya ng Ilocos Sur. Nakakaranas pa rin ng pag-uulan sa ilang lugar sa probinsya. Malakas at mataas pa rin ang alon sa baybayin. Ngayong umaga ay ongoing ang clearing operation na isinasagawa ng iba't ibang mga LGU. Sa monitoring ng PDRRMO, nasa 67 na pamilya ang nasa mga evacuation center. Sa pag-ikot ng otoridad, wala namang naitalang pinsala matapos maglandfall ang bagyong Maymay kaninang madaling araw sa bayan ng Magsingal. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan ay pinag-iingat pa rin ng PDRRMO at maging iba't ibang LGUs ang mga residente sa posibilidad ng pagbaha. Connie? Yes, Jasmine, may posibilidad bang madagdagan pa yung bilang ng mga ililikas? Sa ating pakikipag-ugnayan, Connie, sa iba't ibang mga LGUs and even sa PDRRMO, wala naman daw possibility madagdagan pa yung mga evacuees sa mga evacuation center. Sa katunayan, mamayang hapon ay possible daw na makauwi na rin yung mga evacuee dahil ang pinapangambahan lamang nila ay yung malakas na hanging dala ng bagyong Maymay. At dahil sa wala naman ng masyadong hangin, ay posibleng makauwi na rin daw yung mga evacuee sa kanilang mga bahay, Connie. Pero kamusta yung mga kalsada? May mga passable ba o impassable na mga daan dahil sa baha o kaya landslide? Sa mga nadaanan natin, Connie, na mga daan mula doon sa may Candon City hanggang dito nga sa may Santa Catalina, possible naman ang lahat ng mga major roads na ating dinaanan. At sa ating pakikipag-ugnayan sa PDRRMO, lahat naman ng kakalsadahan sa probinsya ng Ilocos Sur ay pwedeng madaanan ng mga motorista, Connie. Maraming salamat at ingat kayo dyan. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Dito naman po sa Metro Manila, magdamag naranasan ang pag-ulan na dulot ng hanging habagat na pinalalakas pa rin ng bagyong Maymay. Sa Maynila, katamtaman hanggang malakas na ulan ang naranasan kaninang madaling araw. Nakaranas din ng pabugso-bugsong ulan sa ilang bahagi ng Marikina, habang sa Malabon nakabantay ang lokal na pamahalaan sa posibleng epekto ng masamang panahon. Inihanda nila ang rescue boat at ilang equipment na gagamitin nila sakaling may emergency.
Ayon sa MMDA, suspendido ang number coding scheme ngayong Huwebes dahil sa masamang panahon. Dahil sa bagyong Maymay at Habagat, sinuspindi ng Malacanang ang klase sa lahat ng antas at trabaho sa mga opisina ng gobyerno sa ilang bahagi ng bansa ngayon pong araw. Kasama po riyan ang National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Gayon din ang Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Ayon sa Malacanang, nasa pagpapasya ng pamunuan ng mga pribadong kumpanya at opisina kung magsususpindi rin sila ng pasok. Wala rin pong pasok ngayong Huwebes ang Senado at Kamara. Gayon din ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa Etxague, Isabela at sa Bagao, Cagayan. Preschool hanggang high school naman ang walang pasok sa Ilagan, Isabela. Sa Tugigaraw, Cagayan, shift muna sa alternative learning modality ang klase ng kinder hanggang grade 12 sa public at private schools doon. Kabilang po dyan ang alternative learning system. Ayon sa LGU, hanggang alas 12 ng tanghali, suspendido ang in-person classes sa kolehiyo ngayong araw. Antabay lamang po dito sa Balitang Hani para sa iba pang anunsyo ng class at work suspensions. Nasa bahagi na ng Tanudan, Kalinga ang bagyong Maymay. Humina po ito bilang tropical depression. Taglay po ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Ngayong alas 11 ng umaga, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa southern portion ng Babuyan Islands, buong Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, buong Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at sa northern at central portions ng Aurora. Base sa latest forecast, magpapatuloy ang paghina ng bagyo habang tinatawid ang northern Luzon. Mamayang hapon o gabi, posibleng maging low pressure area ito hanggang sa malusaw o unti-unting aanib sa Typhoon Dolphin, ang binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, nananatiling mababa ang tsansa ng Typhoon Dolphin na pumasok sa PAR. Pero sa mga susunod na araw, hahatakin po nito at palalakasin ang habagat na siyang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa.